Sabi ni JCC Kennel, nakakahanga ka po Dok. Ako ayaw ko lang magmukhang kontrabida. Lalo't mga kaibigan ko mismo, may mga dog na Aspin, siguro yan, no? Aspin, naggagala-gala. Pero ako, naniniwala talaga ako na dapat ang mga Aspin ay hindi nila pinababayaan or hinahayaan sa kalsada. Ito lang naman guys, no, marami mga hindi nakaintindi ng aking mga posts. Ang aking advocacy ay para po mawala ang rabies sa Pilipinas. Sinulat ko po kasi yan sa Merck manual ko nung ako ay nag-aaral pa ng BetMed sa UP Los Baños noon pa, 1990s, late 1990s. So 50 years old na ako ngayon, if you're wondering. Pero ito pong itong anti-rabies drive po natin sa Pilipinas, no, nagsimula yan mga year 2000s pa or maybe earlier pa, pero hindi po nila masugpo-sugpo ang rabies. Meron sila dating ginawang target na Rabies Free Philippines 2020 dapat, hindi natupad. Of course 2024 na ngayon, ginawa nila ngayong Rabies Free Philippines 2023 at 2030 na. Inatras nila ng 10 years kasi they were a failure. It was a failure. And yung yung thesis ko nung college, nung BetMed ako, ay ang title nun is Dog Ecology sa Laguna. Pinag-aralan ko po yung kung paano po yung mga dog population sa isang area, paano sila namumuhay, ano yung kinamamatay nila, at perceptions ng mga tao tungkol sa kanila. Yung thesis ko na yon, ang purpose nun is to understand kung paano po talaga mawawala yung rabies. And ang conclusion nun is kapag mawala po yung mga stray dogs or mga asong kalye, ay mawawala po ang rabies. Ang totoo po niyan kasi sila po yung sila yung storage. Kumbaga, virus po kasi ang rabies, di ba? Kung wala yung mga asong gala-gala, wala nang mapupuntaan yung mga rabies virus. Hindi sila makakapag-transfer from host to host. Pag namatay yung current host nila, kung hindi sila nakapag-transfer, goodbye na si rabies. Wala nang pagdudugtog-dugtungan kasi kailangan po nila ng another host. Pag namatay na yung dating host nila, kailangan yung mga supling naman nila ay mabuhay sa isang population para sila yung manatili po sa ating environment or sa ecology po natin. Kaya pag mawala po yung mga dogs, no, mawawala ang rabies sa Pilipinas. Kasi dito sa Pilipinas po, oo, totoo, ang mga mammals ay potentially pwedeng magkaroon ng rabies. Pero napakakonti lang naman po niyan. Usually mga pusa, maaring magka-rabies din ng pusa. Konti lang. 99% ng mga transmission sa mga tao ay galing sa dogs, according yan sa World Health Organization, yung WHO. Tapos, ang mga ibang bansa kasi meron silang rabies transmission dahil meron silang mga vampire bats, raccoons, mga foxes, iba pang mga canids. Pero dito sa Pilipinas, wala po tayong mga ganyan. Kaya po, dogs lang talaga ang pinakamalaking source ng rabies transmission for us here, na nakakamatay nga ng 300 Filipinos more or less every year. Every year po yan. Imagine yan, mga bata karamihan. And according din sa World Health Organization, 15 years old pababa, 40% ng namamatay sa rabies ay 15 years old pababa. Grabe, di ba? Napakalaking kawalan po yan para sa isang pamilya kung yung anak or ang inyong pamangkin, apo ay namatay dahil lang sa rabies na pwede naman po talagang makontrol sa Pilipinas dahil tayo naman ay wala naman tayong kapitbahay na mga bansa na nakadikit sa atin. Kailangan magbarko muna or mag-eroplano bago gumakarating ng Pilipinas ang mga aso galing sa ibang bansa. Kaya ang daling sugpuin po niyan sa Pilipinas, pero hindi po natin nagagawa because yung government po natin na sila ang mandated talaga na mag-implement ng RA 9482 na yung anti-rabies law, hindi nila nagagawa yung pagsugpo sa mga asong gala sa mga kani-kanilang mga lugar, no? Kailangan meron talagang tao sa gobyerno sa taas na magsisigurado na ito ay natutupad, kung di yung mga anti-rabies drive dito, bakuna dito, yung mga kapun-kapun dito, mga TNVR drive dyan, kung saan-saan. Hindi po talaga maging effective yan kung alam niyo na may maliliit lang ng mga drives na ganyan. Kailangan po talaga mangyari yung nasa taas ang gagawa ng systemic solution sa systemic problem na ito. Hindi po kaya yung gawin ng kahit sinong tao lang o kaya isang
agency lang or isa lang LGU. Kailangan po talaga nationwide yan para masugpo po yung rabies sa Pilipinas. Kaya ako hindi po ako galit sa ASPIN. Ang totoo niyan, kung i-research nyo po yung Philippine Aso Project. Philippine Aso Project was made by me noong 2010. Nag-launch po kami sa SM Mall of Asia dyan sa may Pasay. And it was to promote yung Philippine Native Dog natin. Mahal ko po yung Philippine Native Dog natin at naniniwala ako na mas matindi yan kaysa sa mga imported breeds. Pero sinasabi ko lang, kung yung mga askal or mga asong kalye man ay karamihan mga aspin dahil sila ay mga native or mga crossbreed or mga multiple breed dogs or mga mongrels, kailangan po ilagay lang natin sa lugar yung mga dogs na yan. Bawal po talaga yung pinapalabas ninyo aso ninyo sa labas kahit saglit lang para pataihin lang o paihiin sa labas ng bakuran ninyo. Bawal po yan. Okay, according sa anti-rabies law, kailangan po yung mga aso natin ay kailangan nasa loob lang ng bakuran. Kung hindi po, kayo po ay lumalabag sa batas. And usually, kapag ka nahuli, kapag ka gumagana yung LGU at nanguhuli nga ng mga aso yung mga LGU, papatubos naman yan sa may-ari. May konting fine yan. Tapos pagka pinakawalan ulit, huhuliin ulit yan ng LGU. Tapos papatubusin ulit, mas malaki na yung fine. Pero pag yung mga aso nga walang may-ari o kaya ayaw na tubusin, ay baala yung pound kung saan nila ipapaampon yung aso nila, kung sa mga shelters man or mga adopters, rescuers, pwede nyo namang saluhin sa mga pounds. Pero kung wala talagang sasalo and wala talagang tumutubos, ay patutulugin sila ng humane practice ng licensed veterinarian, euthanasia pa. I-injection na lang na anesthetics, matutulog, tas hindi na magigising. Alam niyo po kasi napaka-unnatural ng population po ng stray dogs sa Pilipinas. And yun nga, nagkukos pa ng mga aksidente, nagkukos po ng mga iba't ibang mga sakit sa mga alaga nating mga hayop, kagaya yung mga dogs ko, nagkakasakit dahil may mga askal sa paligid namin. Nagko-crossover sa amin yung mga garapata, may dalang mga blood parasites, may nagko-crossover sa amin yung mga parvovirus, distemper. So nakaka-apekto po dun sa mga nagmamahal ng mga aso na responsable, kasi yung mga asong kalye po ang nagdadala ng mga sakit kung saan-saan. Hindi ko na nga nilalakad yung mga aso ko sa mga kalsada Hindi ko na nilalabas. Dito na lang sila sa loob ng bahay kasi sa kalsada makakuha pa sila ng mga parasites galing doon sa mga asong gala dito sa paligid namin na may mga daladalang mga itlog na mga worms, etc. Kaya po hindi naman po ako galit sa mga aspins per se. Hindi naman po ako galit sa mga kahit anong breed ng mga aso. Actually nga yung IAGD natin, yung International Animal Genetics Database na pet registry, pwede po mag-register doon ang kahit anong aso, kahit na native yan, crossbreed, mongrel, basta po aso o kaya kahit anong pet, kahit anong animal, pwede mag-register po sa IAGD. Mag-message po kayo sa amin kung gusto nyo malaman kung paano yon. Kung ang inyong aso o aspin man yan o kung ano man, inaalagaan nyo na mabuti, hindi nyo pinapakawalan sa kalsada, mabuti po yun, kasi sa kalsada makakuha pa yan ng mga, o maaksidente pa yan, masagasaan pa yung aso mo, diba? Yung kung talagang mahal mo yung aso mo, pababayaan mo bang naglalakad-lakad sa kalsada, lalo na kung may mga sasakyan, pag namatay yan, o diba, magagalit ka pa dun sa nakasagasa, pero ikaw naman talaga yung nagpapabaya. So what we need to do is mag-improve na tayo sa pag-aalaga natin ng mga dogs. Keep nyo sa loob ng bahay, pakainin nyo yung SDN, the best dog food in the multiverse, para mas maging healthy siya, no? Hindi lang para sa mga purebred dogs or imported dogs ang SDN, no? Maganda po yan sa mga native dogs, sa mga aspin or mga Philippine aso. Sila po ay mas magiging healthy kapag bibigyan nyo ng magandang nutrition. Hindi lang dapat bigyan natin ng magandang pag-aalaga at nutrition at vet care yung mga imported breeds lang. Hindi po ako naniniwala na ganun dapat, no? Anyway, thank you po Dog Trainer JCC Kennel sa inyong comment. Maraming mga natatakot lang talaga magsalita against yung mga nagpapakawala ng mga dogs nila, mga irresponsible dog owners. Kasi syempre nga naman ay 'di ba, mababangis yung mga yan. Yung iba diyan ay paglalaban nila yung mga aso nila na pag-alagala kasi mahal daw nila yon. Pero ang totoo niyan ay napapabayaan yung mga dogs kapag nasa kalsada. And totoo nga din yan, yung mga politicians natin natatakot din sa mga backlash ng mga animal rights activists kapag sila ay mag-act according doon sa RA 9482 nga.
Anyway, if you have any comments, no, for or against, welcome naman po yan. Huwag lang mambabastos. Dr. Abel Manalo po ito sa Manalo Group of Companies, Manalo K9. Thank you po sa inyo.